magnitude 7.8 na lindol na tumamak kamakailan sa Mindanao, hindi lang bakas ang epekto sa lupa, pati na rin sa karagatan. Bangka, na, binanggain na hapit. Makalipas kasi ang ilang araw, ang dagat sa Davao Occidental at Sarangani Province hindi pa rin bumabalik sa normal. Ang seabed na ito sa Davao Occidental umangat ng 2 metro. Kaya ang mga dating nakalubog na coral reef sa dagat lumitaw. Yung mga bato, nangamatay na. Ang tawag sa pangyayaring ito, coastal uplift. Ito po ay dulot ng pag-rebound nung seabed mula doon sa malakas na earthquake na nangyari. Nangyayari raw talaga ang mga ganito sa tuwing may malalakas na lindol. Katunayan, sa katubigan ng Babuyan Island sa probinsya ng Cagayan sa Northern Luzon, sa gitna ng dagat, may bigla raw noong sumulpot. Hindi seabed, kundi isang bulkan. Yung lolo ko po, sabi nila sir, tumubo lang. Nung una akong pumunta doon, malit pa. Parang yung buko na nakataob lang. Ito ang itinuturing ngayon na pinakabatang pulong bulkan sa Pilipinas, ang Didicas Volcano Island. Pero iilan pa lang ang nangangahas na dayuhin ang bulkang ito. Kung titignan kasi sa mapa, para lang itong tuldok sa laot. Maliban sa napakalayo, ang biyaheng papunta roon, napakadelikado. Ilan ang nawalang kapatid ko? 2. Lumubog yung bangka kasi malakas ang halo. Anong hiwaga ba ang bumabalot sa pulong bulkan ng Didicas Volcano Island? Isa sa mga naglakas loob na dayuhin ito, ang content creator na si Seth, na ang mga pinupuntahan off the grid na mga lugar o yung mga bibihirang dayuhin ng mga turista. Yung mga pinupuntahan namin dati ay yung mga tourist attraction. Unti-unti na rin kaming naitulak doon sa mga liblib na lugar na may mga natatago ding ganda. Ang madalas niyang kasama sa kanyang mga biyahe, ang kanyang live-in partner na si Annabel. Pinapakita ko po yung support ko po sa pag-video po. Una raw narinig ni na Seth ang kwento tungkol sa Didicas Island nung nagpunta siya sa Babuyan Claro, isang active volcano sa Babuyan Group of Islands din sa Calayan, Cagayan. Nakausap ko din yung mga kasabayan naming taga-PIVOX na banggit nila sa amin, yung Didicas. Sa tala ng FIVOX, 1700s pa nang namataan ang Didicas Volcano, pero nasa ilalim pa ito noon ng dagat. Isa itong underwater volcano or submarine volcano. Lumalaki po ito at lumalawak dahil patuloy po ang pag-usbong nito mula sa ilalim ng lupa, kung saan tinutulak po ng magma ang present na mga bato sa ilalim ng dagat. Unti-unti raw itong lumitaw sa ibabaw ng dagat taong 1856 dahil sa napadalas din nitong pagsabog noon, 1978 nung huli itong pumutok. Palaisipan pa rin para sa mga taga-PIVOX kung ano yung latest na status ng Didicas. Kaya nagkaroon ako ng interest na subukang puntahan. Pero hindi raw basta-basta ang pagpunta roon. Mula Leyte, 4 na araw silang bumiyahe pa Cagayan. Hindi pa kayo nakapunta doon? Hindi pa. Malayo. Good morning, sir. Dream come true. Ayan. Good morning, sir. Ang bangkerong kasama nila sa paglalayag, si Alvin, born and raised sa Babuyan Islands. Madalas, o karaniwan na, binabalot ng mga plastic, yung mga dalang bagahe ng mga pasahero para nga hindi mabasa ng alon. Hanggang narating nila ang pinakamalapit na bayan na nagsilbi nilang take-off point patawid sa pulong bulkan. Ang Camiguin de Babuyanes Island. Payak ang buhay sa isla. Pahirapan ang cellphone signal. Wala ring supply ng kuryente. Wala silang konkretong kalsada, pero kita natin dito yung ilang mga bahay na gawa na sa konkreto. Meron sila ditong solar setup na pinagkukunan ng kuryente. Ang sabi raw ng mga matatanda, barko. Ang sabi raw yung Amerikano, no, that's volcano. Bagamat sa Camiguin Island pa lang, tanaw na ang Didicas Island sa laot.
Dahil malaki ang alon, lalo na kung merong bagyo, may ilang mga mangingisda na raw na hindi pinalad nung tangkain nilang puntahan ito. Ilan ang nawalang kapatid ko? 2. Lumubog yung bangka. Sa kabila ng mga banta, hindi pinanghinaan ng loob sina Seth na tumuloy doon. Lagi natin tatandaan, ang alon dito sa norte is live, may buhay talaga. Ang kanilang biyahe, pahirapan. Sa likuran na itong didikas, malakas yung current, itinutulak pabalik yung bangka. Bagamat kinatatakutan ang bahaging ito ng dagat, sagana naman ito sa malalaking mga isda. May ulam na. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Yung mga isdang ito ay talaga naman na malalaki. Dahil daw sa init mismo ng tubig, Walang relasyon yung init ng tubig, no? Ang dahilan ng maraming isda doon, Babuyan Channel is a major fishing ground. Link ito sa dami ng pagkain na available. Makalipas ang halos 2 oras, natanaw na ni Seth ang kanyang sadya. Sir, kaya natin makalanding. Kaya natin, sir. Matapos ang halos 2 oras na biyahe mula dun sa Camiguin Island, andito na sa harapan natin yung didikas. Dito, tila winelcome sila ng sanlaksang mga ibon. Yes. Thank you, Lord. Hanggang sa matagumpay silang nakadaong sa pinakabatang pulong bulkan sa buong Pilipinas. Pagkababa ko pa lang dito sa bangka, una kong napansin kagad ay yung mainit na buga nitong buhangin. So kailangan naming ilipat itong mga gamit kasi may mga baterya. So kailangan natin maghanap ng may malamig na part na buhangin. Hindi pa raw ligtas tirhan ang isla. Ang ilang bahagi ng bulkan naglalabas pa ng steam o usok. Para ma-minimize yung init, yun, basain yung sombrero. Dahil sa init ng buhangin dito, ang mga patay na isda na inanod sa dalampasigan natutuyo o mabilis na nabibilasa. Parang karton na yung tigas niya. Maya't maya rin dito kung mag-landslide. Maririnig din natin dito yung parang kumukulong tubig sa ilalim. Ang guide ni Seth na si Alvin, minsan na rin daw naakyat ang tuktok ng Didikas Volcano. ang tarik mga katuks. Usually, lava o kaya nagbabagang mga asopre yung nakikita natin. Pero laking gulat ko kasi ang nakita ko ay marami na palang nabuhay na halaman sa loob, especially yung kogon. Masaya sa pakiramdam na ma-document mo yung mga ganong lugar na bibihira lang nating makita sa social media. Delikado pong puntahan dahil ang lupa po nito ay hindi pa po siya compact. Loose pa yung mga pwede mong tapakan dito. At pag tumapak ka rin sa lupa doon sa Didikas, mainit po ito. Dahil nga po ito ay isang active volcano. Ang Didikas Volcano, bahagi ng Babuyan Volcanic Chain o grupo ng mga aktibong bulkan sa Babuyan Island. Kabilang dito ang gahiganteng Smith Volcano, Babuyan Claro, at Camiguin de Babuyanes. Nung narating namin yung Didikas, na-realize ko na hindi pala lahat na andito sa Pilipinas alam na o nakita na ng mga kababayan natin. At dahil doon, mas na-inspire pa akong puntahan yung pinakaliblib pa na parte ng Pilipinas, mapadagat man, gubat o bundok. Bagamat may ilang mga naglalakas loob ng sadyain ang Didikas Volcano Island, may paalala ang mga otoridad. Hindi advisable or ine-encourage ng municipal government ang pagpunta sa Didikas Volcano. Sa aming tourism circuit, hindi pa nakasama ang Didikas Volcano as our tourism attraction. On the part of the LGU, siguro we will enact a local policy prohibiting muna yung area. Mahigit 7,000 mga isla na meron ang ating bansa na pwede pa palang madagdagan, lalo't hindi natin alam na sa pusod ng ating mga karagatan, sa malamang merong mga bulkan na naghihintay lang na mayanig at pumutok para lumitaw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.